Ito, hindi yata biro ito nangyari. Napunta yung rescue team doon sa sa isang barangay. Wala namang bangka dahil napakalakas ng agos ng tubig. Ngayon, dumating yung mga buhaya. Ang daming buhaya, pamilya ng buhaya ang dumating. Sa harapan ng mga pulis, ng mga sundalo, armado, yung buntot ng mga buhaya, sumisenyas ng ganon. Pinapasakay yung sundalo at mga pulis. Sa akala ng mga pulis at saka mga sundalo, sa pagsakay nila sa likod ng mga buhaya, na pwede sila itawid doon sa kabila ng palagitnaan ng itlog, mga kaibigan, mga kababayan, nalunod ang mga pulis at saka mga sundalo. Natanong ngayon ng mga anak ng buhaya, Tay, bakit mo nilunod ang pulis at saka sundalo? Pag-respect ng mga kasamaan nilang pulis at saka baka pagbabarilin tayo. Ang sagot ng tatay, sabi ng tatay ng buhaya, anak, tahimik ka lang dyan. So, tumahimik ang mga anak. Sunod, ang pare at saka madre sumakay. Ganon din ang nangyari. Nalunod ang mga madre, nalunod ang mga pare. Ngayon, dumating ang mga kabinete ni Bongbong Marcos, yung mga congressman, ang Pangulo si Romualdez, doon sa Senado dumating din at kasama yung couple ni Bongbong Marcos at saka si Lisa. Sumakay sila sa likod ng mga buhaya, mga kapatid, mga kababayan, nakapagtataka bakit nakatawid ang mga opisyales na sa administrasyon nito ni Bongbong Marcos. Nagtanong na naman ang mga anak ng buhaya, Tay, bakit mo pinatawid ang mga politiko na magnanakaw mga yan? Ang sagot ng tatay, napakasimple, tahimik mga anak dahil mas mahigit pa buhaya mga yan. Yun ang nangyari doon sa barangay na yun. Meron palang mas mahigit. Kaya nagrespeto ang mga buhaya sa mga nakakahigit sa kanila. So maraming salamat mga kaibigan ko. Sana magtiis muna tayo. Darating ang panahon na yun, lahat ng pinapaginip natin, gusto natin na mangyari sa buhay natin, darating yan. As God said, your time will come in an opportune moment. So, with hope and prayers, mga kapatid, laban lang tayo, tatag lang tayo. Duterte! 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 Mabuhay ang taong bayan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Susunod natin, si, si Kuyang Troy. Yan. Bihi. Habang nag-aantay tayo, isang makabagbag damdaming bayan muna. Bayan ko. Bayan ko pala. Sorry. Bayan ko. Sa lahat sa atin nandito at nagmamalasakit para sa ating Vice Presidente na Inday Sara. Sa totoo lang, nagagaling tayo kung saan-saang parte ng bansa, pero hindi na natin babanggitin yun dahil kaya pumunta tayo rito dahil sa pagmamahal natin kay Inday Sara at sa mga Duterte. So, nananawagan lang ako kasi hindi pa sapat ang numero natin. Sa totoo lang, ay mga kamag-anak, marami akong kamag-anak dito sa Manila, Brad.
yung mga pamangkin, mga ano, sabi ko sa kanila, sumama kayo sa panawagan. Para kasi kung magsama-sama tayong lahat, mas matatag tayo, di ba? Kung ano ang gusto natin baguhin, mas madaling mapansin kasi marami tayo. No? So kailangan talaga tayo sama-sama. Kung sino man ngayon ang nakakarinig sa atin, nandito kami, nananawagan, lumabas kayo at makisama kayo dito sa grupo ng pagbabago. No? Suportahan natin si Inday Sara. Hindi ba tayo naawa? Kawawa na nga si Inday Sara. Halos kandara pa na. Mayroon pa siyang matao ng mga inaapi. No? Sinong si Inday Sara nang mayroon pang nagdidimin na kung ano-ano mga sa diyan sa mga politiko na against kay Inday Sara. So wala tayong magagawa kundi suportahan natin si Inday Sara sa mga Duterte para sa ating pagbabago, hindi lang sa atin dahil tumatanda na tayo. Paano yung mga anak natin, yung anak ng ating mga anak? Gusto ba natin na maghirap sila? Hindi. Kailangan natin pagbabago. Kaya please, yung mga kapatid natin nakikinig dyan, lumabas kayo at makisama kayo sa grupo ng pagbabago. Suportahan natin si Inday Sara at sa mga Duterte. Laban! Duterte! Salamat po. Yan. Okay. Habang inaantay natin si Kuya Troy. Yan, tawagin muna natin si Bistak. Ayan. Ayan. At pakinggan natin yung wisdom ng kasama nating iginagalang na vlogger itong si Bistak. Ayan. Palakpak! Sarado na yung Magandang gabi mga kababayan ko. Grabe na to Wala nang boses simula pang umpisa doon sa Batasan. Lumusob na po kami doon para kay Vice President Inday Sara sa Veterans Memorial Medical Center. Nagpaikot-ikot na ho tayo kung saan-saan. Ang ending pala sa EDSA. Simple lang ho ang aking mensahe. Gusto ko pong imulat ang maraming Pilipino. Nandyan, nakatayo, mga security guards. Kung ano po ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Gusto ko po tutukan itong ginawa ng mga kongresista ngayon. Lalo na ho dyan sa tuwad committee tawag namin dyan, mga political vloggers. Ilang hearing na ba ang ginawa ng mga kongresista na yan dyan sa tuwad committee? Ilan? Di na mabilang? 12 na, tama? 12 na. Hindi ba nagtataka ang maraming Pilipino na first time in the history of the Republic of the Philippines, mayroong committee na ginawa sa ating bansa ngayon na pinagsama-sama ang 4 na committee. Ang tawag nila ay Quadcom. Quad Committee, Quadruple Committee. Alam niyo ba kung ano ang hangarin nila? Hindi ho sila gumagawa ng batas. Hindi ho in aid of legislation ang ginawa ng mga buwaya diyan sa Kongreso, kundi in aid of persecution. Naninira lang sila. Wala naman talaga silang batas na ginagawa. Kasi nga ho, kung lagi po kayong nanonood ng mga hearing in aid of legislation during Duterte admin, siguro tumatagal lang ho yun ng mga tatlong beses lang, 3 times lang, mga 3 hearing lang. Pero ito, nakapagtataka, bakit 12 na? 12 times na po sila sa kakahearing at pumunta na ho si Tatay Digong, nilusok na nga ho sila at pinapahiya na nga ho yung mga abugago na akala mo may alam sa batas. Wala pa rin silang batas
na napag-uusapan. Ano ba ang hangarin nila dyan? Kasi nga, demolition job lang against Duterte family, Inday Sara Duterte ang kanilang pakay dyan. At ang masakit pa, ganito ho, only in the Philippines.